Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ang akala ata nitong mga DDS na to, nakikipagbiruan, ito nga po ng ating gobyerno. Yung parang okay lang na sirain nyo, yung reputation ni PBBM, na parang okay lang sa inyo na mag-inciting to sedition kayo dahil hindi nga lang talaga nagsasalita ang Pangulo. Ngayon, meron pong nasampulan. Nangyari na to sa kanya dati eh. Hindi pa talaga nadala. Mga minamahal, at inulit mo pa talaga. Alright, pero ngayon, nag-bail. Itong si Jeffrey Celis. Pero hindi ibig sabihin na nag-bail siya, hindi na siya guilty. This is what you call temporarily release. Pero pag napatunayan yan mga minamahal, na itong si Jeffrey Celis talaga, ay meron pong nilabag sa batas, kabilang na nga po yung kaso niya mga minamahal na inciting to sedition, which is yung nanghihikayat na pabagsakin ng gobyerno, diba? Pag napatunayan na siya ay lumabag talaga, meron talagang kasong inciting to sedition, abay, suwak sa banga, kulong si bakla. Posibleng mangyari ang ganon. Ngayon, tingnan natin to mga minamahal. Sabi ni Atty. Mark Tolentino, basahin lang muna natin sa inyo pinalaya na si Jeffrey K. Eric Celis matapos payagan ng Regional Trial Court Branch 100 ng Quezon City ang kanyang pagpiyansa, bail. Matapos ang proseso sa korte, nakapagpiyansa si K. Eric alinsunod sa utos ng hukuman. Kaya siya ay nakalaya mula sa kustodiya habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kaso. So, ang pagpiyansa ay isang karapatan sa ilalim ng batas para sa mga kasong bailable na nagbibigay sa akusado ng pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Ito yung sinasabi nating rule of law and due process. Panoodin muna natin tong mukha ni Celis. May release order na po ang court sa branch 100. Mabuhay ang proseso ng batas and we shall face the truth in court. Release po, temporary release Eric, temporary liberty, release order sa kaso inciting to sedition. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Diba? Kaso niya inciting to sedition. Minsan kasi, itong mga vlogger ni Digong, hindi nag-iisip mga minamahal. Hindi siya nag-iisip. To the point na okay lang sa kanila manlait, okay lang sa kanilang gumawa ng fake news, okay lang sa kanila na kung ano-ano yung sabihin sa social media kasi lagi nilang ini-invoke yung rights nila na yeah, we have a freedom of expression, we have freedom of the press. So, yung kanilang sinabi is part lang daw po yun ng freedom of expression, freedom of the press. Kaso mga minamahal, yung freedom of expression, meron po yung limit. Alam niyo, bukod ba dyan, kinasuhan din po ng National Bureau of Investigation, ito, again na naman, si Celis. So, dahil sa pagpapatuloy ng pamimeke or pagpapakalat ng fake news na nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol nga po sa kalusugan ni President Bongbong Marcos. Bukod ba dyan, meron ka na namang kaso. Hindi ka na natapos-tapos. O, yan. Sabi dito, sinampahan ng National Bureau of Investigation or NBI ng kasong kriminal si Jason sa at YouTuber na si Jeffrey K. Eric Celis, kaugnay sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni President Bongbong Marcos. Talaga nga naman, oo mga minamahal. Yung tawag doon, yung fake medical record ng St. Luke's. I think mga minamahal, yung nasa likod din yan is yung St. Luke's. Oo, parang ipinasa lang nila yung dyan sa NBI. Sila na lang yung magtrabaho. Pero I think St. Luke's din ata. Maybe, baka St. Luke's din ata yung nag-pursue na kasuhan niyang mga yan. Kasi apektado din ang records nila. Alam niyo kung bakit apektado ang records ng St. Luke's? Kasi wala naman silang nilabas na ganung report. Pero they have the paper. Diba? Na nakakapagsabi na ganito daw yung kalagayan ng ating presidente. Like, what the F ka? Anong connection ninyo sa St. Luke's? At yung St. Luke's mismo clarified itself na wala silang nilabas na ganong klaseng dokumento. Wala silang nilabas na ganong papers. So, saan nila nakuha yun? Ano yung impormasyon nila na makakapagtukoy
na totoo yung medical reports na yon. Ganito kasi yon. Once na nag-akusa ka, for example, si Mima Alicia, mga minamahal, ay nag-post. Diba? Nag-post ako ng peking medical records. Tapos, kinasuhan ako. Kunyari, yung nagkaso sa akin, patunayan mo na totoo yung medical records na yan. Yan yung defense ko. Ngayon, ako naman na kinasuhan, tapos sasabihin ko, hindi kasi nakita ko lang to sa isang newscaster, isang vlogger, nirepost ko lang din, kagaya ng sinabi ni Sir Jack, nakita niya lang daw yan sa isang vlogger, kaya pinost niya lang din daw yun. Ay, hindi mo pwedeng gawing defense yun. Ikaw na nag-akusa, ikaw yung magpapatunay na totoo yung record na yun. Or kahit kunyari, ako, meron akong pinost, o kunyari, conversation, pero alam ko naman na edited yon. Ngayon, ganito yung magiging depensa ng kabila. Patunayan mong edited yan. Diba? Ganon. Patunayan mong edited yan. Kagaya ng nag-aakusa ng bangag daw si Presidente. Ang sabi nila dapat daw magpa-drug test si President Bongbong Marcos. Eh, ikaw yung nag-aakusa. Ikaw yung magpapatunay na bangag addictus benedictus ang Presidente. Hindi ang Presidente ang magpapatunay ng kanyang sarili na siya'y addictus benedictus or uutusan ninyo na mag-medical records. Hindi nyo dapat utusan ng Presidente. Kayo yung nag-akusa, kayo ang magpapatunay na ang ating Presidente ay addictus benedictus. Di ba? So, ganun yun. Hindi ka pwedeng mag-aakusa nang wala kang ebidensya. Kunyari, sinabi mo, magnanakaw yan si Presidente. Kailangan patunayan mo na nagnakaw nga itong si PBBM. Ngayon, si Mima nag-akusa magnanakaw si Sara Duterte. Tapos yung ebidensya ko yung sa impeachment. Ebidensya ko yung confidential funds. Panalo tayo dun. Ganon. Pero, hindi ba naman guilty itong si Sara Duterte? We are just stating the facts na yung source natin, legitimate. Dahil nanggagaling mismo sa House of Representatives. Diba? And beside, as a vlogger and as a, as sa mga politician din, you should not be onion skin. Diba? Hindi ka dapat maging onion skin. Kung may tumilig saman sa'yo, hindi ka dapat maging onion skin. Diba? Alright. Kayo! It's me again, mga minamahal. Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating kawawa talaga, no? Alam ninyo, isa lang talaga yung masasabi ko. Fake news pa. Sige, pagpatuloy nyo pa. Meron talaga kayong kalalagyan, oy. Oo, akala ninyo nakikipagbiro ng Presidente, hindi talaga, oy. Wala talaga, hindi talaga nakikipagbiroan si Presidente Bongbong Marcos, oy. Diba? Akala lang ata ninyo, tahimik ang ating Pangulo. No? Yes, tahimik ang ating Pangulo. Hindi siya mapagpatol. Pero yung mga nasa paligid niya, hayaan ninyo, sila yung gaganti sa inyo. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.